Good morning po, Brother Melvin. Yan, maulan na umaga po sa inyo pong lahat. So, mag-exercise sana tayo ngayon. Ngunit, medyo maambon. Yan, medyo maambon. Pero pwede pa rin naman yan. Magpayong lang siguro, no? So, ngayon po ay ang lumalawak na saklaw ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Panginoong Diyos, ang aming tagapagligtas na siyang nagbigay sa amin ng buhay sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang bawat isa sa amin na ang aming pag-unawa, ang pag-ibig namin ay lumawak. Katulad po ninyo na siyang nagmahal sa bawat isa sa amin at hindi nangimi na kami ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pasimula ng buong araw namin, kayo ang patuloy naming sambahin at wala nang iba. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sangayon po dito sa ating pong key text, 1 Corinthians 7 verse 3, dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. So ito yung lumalawak na saklaw ng pag-ibig. Sabihin, ang babae at lalaki ay wala nang itinatago sa isa't isa kapag sila ay nag-asawa na. Yan, wala nang itinatago mga sikreto-sikreto. O, sabi po dito, dapat madama ng mga asawang lalaki at babae na tungkulin at karapatan nilang ilaan tangi sa kanilang pagsasama ang pagpapalitan ng mga palatandaan ng pag-ibig. Yan. Sabi dito, samantalang ang pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa ay angkop sa lugar nito, maaari itong magdulot ng masama sa kapwang may asawa at walang asawa. So, ibig sabihin, yung pagpapalitan ng pagmamahalan ay sabi ng Biblia, ang version ng Biblia dyan ay pagkakilala. No? At nakilala ni Adan si Eva at nagkaroon sila ng anak. At nakilala ni Abraham si Sarah at sila'y nagkaroon ng anak. So yun yung version ng banal na kasulatan. Pero sa atin ay iba yung version noon. May mga taong naiiba ang pag-iisip at pag-uugali at iba ang edukasyon at pagsasanay na nagmamahal sa isa't isa na may pagtatalaga at lubusang kagaya ng ibang mga taong tinuruan ang kanilang sarili na malayang magpahayag ng kanilang pagmamahal. At may panganib na sa kabaligtaran, ang mga taong ito na masigit na nakaalaan ay mahatulan ng hindi tama at malagay sa alanganin. Bagamat ang asawang babae ay dapat sa kanyang asawa ng may paggalang at pagpipitagan. So, sa madaling sabi, mga kapatid ko, no? Yung pong ginagawa para lamang sa mag-asawa ay minsan nagiging delikado dahil ay nawawala yung pong trust sa isa't isa. Nandito mga kapatid sa madaling sabi, yung pangangalunya kung minsan. At madalas, marami ang mga nangangalunya. So napakadelikado. Kaya sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng activities, lalo na kung napakalalayo, no? At kung magtatagal ka sa isang lugar, kailangan kasama mo ang iyong asawa. Ayan. Kaysa sa amin sa pagpapastor, kung yung asawa ay mag-ibang bansa, kailangan 6 months lamang yung tagal ng layo. Pero napakatagal na nun, yung 6 months. Na kailangan mo isang 3 araw lang po pwede na. Hindi iubra yung 1 buwan mga kapatid. Kinakailangan ay magkalapit agad yung mag-asawa dahil napakadelikado. Maari niyang ipakita sa isang kapakipakinabang at mayabong na paraan ang kanyang matinding pagmamahal at pagtitiwala sa lalaking pinili niya bilang kanyang kasama sa buhay. Of course, mga kapatid, no? Ang pag-asawa ay talagang pinipili. Kailangan ay pipiliin mong mabuti para sa huli ay hindi ka magsisisi. Sabi dito, isang mataas na karapatan at banal na tungkulin ng mga Kristiyano na paligayahin ang isa't isa sa kanilang buhay may asawa. Ngunit may positibong panganib na gawin ang sarili na tangi lamang na pinagtutuunan ng pansin, na ibinubuhos ang lahat ng mga kayamanan ng pagmamahal sa isa't isa
at nagmahiging higit na kontento sa gayong buhay. Ang lahat ng ito ay samyo ng pagkamakasarili. Ibig sabihin mga kapatid, dapat ang pagmamahalan, pinaliligaya ang isa't isa. Hindi lamang paliligayahin mo ang iyong sarili. So ibig sabihin isa't isa mga kapatid, hindi lamang ang sarili ang pinaliligaya. Huwag tayong maging makasarili. Kundi ang iisipin natin ano ang makaliligaya sa ating pong mahal na asawa. Ayan, ano ang makaliligaya sa ating mahal na asawa. At wag po nating sasarilinin yung kasiyahan, no? Ang kasiyahan ay ibinabahagi lalo na sa ating mahal na asawa. Sa halip na isara ang kanilang pagmamahal at simpatya sa kanilang mga sarili, dapat nilang samantalahin ang bawat pagkakataong makapagbahagi sa ikabubuti ng iba. Ayan. Na ipamahagi ang kasaganaan ng pagmamahal sa isa't isa sa isang malinis at banal na pag-ibig para sa mga kaluluwang sa paningin ng Diyos ay kasing halaga ng kanilang sarili na binili na walang hanggang sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. So dito po mga kapatid, yung pong pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, kasi ito yung devotional niyan, na yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos ay napakalawak. Mas malawak pa sa mga bituin. Mas malawak pa sa karagatan. Ang sabi nga nila, mas malaki ang karagatan. Mas malaki ang tubig kaysa lupa. Mas malawak pa mga kapatid sa ating daigdig ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ang mas iniisip niya yung kapakanan natin. Mas inisip ng ating Panginoong Diyos, ng ating tagapagligtas, yung ating sarili, yung ating kaligtasan. Hindi niya inisip yung kaligtasan niya dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya inisip kung ano ang mangyayari sa kanya doon sa kamay ng mga taong hindi mananampalataya. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang kanyang inisip ay yung tungkol sa bawat isa sa atin. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ikaliligaya ng sangkatauhan. Ang magiling na mga salita, mga tingin ng simpatya, mga pagpapahayag ng pagpapahalaga ay magiging para sa marami na nakikipagbaka at nalulungkot ay isang tasa ng malamig na tubig para sa isang uhaw na kaluluwa. Napakamatalinaga mga kapatid. So yung naintindihan ko dito, sa mag-asawa, kinakailangan na nandun pa rin yung pagmamahal, yung pagpapahalaga. Kahit na sobrang tanda nyo na, kahit napakatagal nyo nang nagsasama, yung pagkalinga ay dapat nandoon pa rin. Minsan kasi, dahil matatanda ng mag-asawa, minsan yung caring wala na doon. Naalala ko yung kwento ng isang matanda na mga kapatid, na yung kanyang asawa ay tawag dito na amnesia. O, ibig sabihin mga kapatid, wala maalala yung kanyang asawa. Sinasabi sa kanya, sino ka? Pero yung matanda mga kapatid, hindi niya iniwan yung asawa niyang may amnesia. So yung kabataan nagtanong na bakit hindi niyo pa po iniiwan yung asawa niyo? Matanda na tsaka may amnesia na. Pwede niyo naman nang iwan. So ang sabi noong matandang lalaki, hindi ko siya iiwan kasi asawa ko siya. Kasi mahal ko siya. Kahit na hindi niya ako natatandaan, mahal ko pa rin siya. So mga kapatid, nandun pa rin yung pagpapahalaga. Kahit na matanda na, ulyanin na, kahit mabagal na, nandun pa rin yung pagpapahalaga, nandun pa rin yung pagmamahal. Ayan. So kahit na iba na yung amoy, nandun pa rin yung pagmamahal. Malawak na pagmamahal ang ating Panginoong Diyos, no? Kahit tayo ay nagkasala, ganito yung ginawa natin. Marami tayong mga pinaggagawa sa buhay. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi niya po tayo pinabayaan. Ibig sabihin, hindi nagbago yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Kahit na minsan pabago-bago yung ating pong attitude, pabago-bago yung ating pagkakasala, no? Nagpa-promise tayo sa Panginoong Diyos. Tapos pagkatapos noon magkakasala na tayo. Ang pag-ibig ng Panginoon ay malawak. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nawawala, hindi natutunaw. Ang isang salita ng pakikiramay, isang gawa ng kabaitan
ay mag-aangat ng mabibigat na mga pasaning nakapatong sa ilang mga balikat. So, totoo yun mga kapatid. Salitang pakikiramay, isang gawa ng kabaitan, ay ano daw pong sinasabi, makakapagkalinga sa bawat isa sa atin. Yung nga lang sinabi ng Panginoong Hesus na sa banal na kasulatan, na hindi makapag-ihiwalay sa pag-ibig ng Panginoong Diyos yung mga pangit nating sinasabi. Sabi dito, at ang mga salita ng payo, mga paalala, mga babala, mula sa isang pusong pinabanal ng pag-ibig, ay kasing halaga ng isang pagbubuhos ng mapagmahal na damdamin at mga pagpapahayag ng pagpapahalaga. So dito pa nga kapatid, yung pong salita pala natin ay pwede makapag-uplift sa tao at pwede ring makapagbigay ng pagkakasala sa mga tao. So, ibig sabihin mga kapatid, pwedeng makapag-discourage sa iba. So, ibig sabihin mga kapatid ko, sa salita natin, babantayan natin. Marami ang mga tao, marami ang mga mag-asawa nag-away, naghiwalay dahil sa masasakit na salita. Marami ang mga taong hindi nagkaunawaan dahil lamang sa salita na hindi maganda. So sabi dito, ang bawat salita o gawa ng walang pag-iimbot na kabaitan sa mga kaluluwa, kung kanino tayo nakikipag-ugnayan ay isang pagpapahayag ng pag-ibig na pinakita ni Jesus para sa buong sangkatauhan. So ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya, kinakailangan na yung salita natin, binabantayan natin dahil tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesus, lalo na sa ating mga asawa. Kung minsan, mas maganda yung pananalita natin sa ibang mga tao. Pero kapag ka sa asawa na natin, ay minsan hindi na maganda yung lumalabas sa bibig natin, di ba? Minsan napagsasalitaan natin ang asawa natin ng hindi maganda, na hindi naman natin sinasabi sa ibang mga tao. Napapansin po ba natin yun? No? Mabait tayo sa ibang mga tao, pero minsan sa ating asawa, parang hindi tayo mabait kung minsan. Hindi ba minsan? Kung palagi ba? O, kinakailangan mga kapatid, katulad sa ating Panginoong Hesus, yung lumalabas sa kanyang bibig, bagamat makasalanan ang mga taong karap niya, ikaw ay pinatawad, dumayo ka, at ibahagi mo ang iyong kagalingan, di ba? Lagi niya binabanggit, pinatawad ka sa iyong kasalanan, ang iyong pananampalataya, pinagaling ka. Laging sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya sinasabi, sinusumbat yung, ikaw makasalanan ka, ikaw, ano ka, ganitong ginawa mo. Ang gumagawa lang mga kapatid ng panunumbat ay mga demonyo. Tiriin niyo mga kapatid, pag mayroong naalihan ng demonyo sa lugar po ninyo, pag tinawag kayo, wag kayong basta-basta lalapit. Kinakailangan ay lumuhod muna kayo, lumuhod muna tayo, manalangin muna tayo sa Panginoon, humingi muna tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos bago tayo lumapit doon sa naalihan ng demonyo. Bakit? Dahil yung demonyo na yon, sasabihin niya lahat ng kasalanan natin. Sasabihin niya lahat ng ginawa nating kapalpakan sa buhay. Kaya kinakailangan, bago ka pumunta doon, humingi ka muna ng tawad. Kasi nga, ang nanunumbat lamang mga kapatid ay ang mga kampo ni Satanas. Pero ang Panginoong Hesus, hindi siya nanunumbat. Hindi siya nagtuturo, hindi siya nagsasalita ng mga kasalanan, mga kapatid. Hindi siya nagsasabi na, oh, ikaw, pangit ang ginawa mo, ganito ginawa mo. Hindi. Kundi ang lumalabas sa bibig niya, pansin nyo, sa banal na kasulatan within the four gospel, no? Lagi niya sinasabi ay, pinatawad ka sa iyong kasalanan, humayo ka. Meron sa sinabi ng mga kayong mga ulupog. Kasi sinabihan niya yung mga kalaban niya na talagang pinagbibintangan siya, lumabag siya sa araw ng Sabat, siya ay namumusong. So sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong. No? Dahil hindi nila maintindihan yung salita ng Panginoong Diyos. Ganun kabigat yung sinabi ni Jesus Christ. Pero hindi niya binanggit yung mga kasalanan ng mga tao. Kahit nga po yung mga ngalun niya, kahit nga yung patotot na lumapit sa kanya, na ibig batuhin yun ng mga iskriba at pariseyo. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung sino ang walang kasalanan sa inyo, unang bumato dun sa babae. Pero hindi binato yung babae, mga kapatid. Hindi siya, hindi pinatay yung babae. Hindi rin hinusgahan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ni Jesus Christ, pinatawad ang iyong kasalanan, huwag ka nang magkakasalang muli.
Sinabi ng ating Panginoon. Malawak ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya maging malawak din ang ating pagmamahal, lalo na sa ating mga asawa. Yan. Ano ang karapatan ng ating asawa sa atin? Yung pagmamahal, mga kapatid. Yun yung karapatan. Hindi lamang yung mga material na bagay, hindi lamang yung physical, hindi lang yung meron tayo, kundi yung pagmamahal. Maging malawak yung pangunawa natin, maging malawak yung pagmamahal natin sa isa't isa. Na minsan may mga misunderstanding, pero uunawain natin yung asawa natin. Bakit nasabi niya yon? Bakit nagawa niya yon? Bakit anong nangyari? Naway tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Dahil ang unang winawasak ngayon ng kaaway ay ang pamilya, lalo na ang mag-asawa. Winawasak ng kaaway. Para para masira yung bayan ng Panginoong Diyos. Hari naman mga kapatid, ang ating tahanan ay maging matatag at maging sentro ng ating tahanan ay ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon, ito ang mga makalangit na dako at looking forward sa langit mga kapatid, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay ating pong makamtan sa tulong po niya. So, God bless po sa inyo pong lahat. At tayo ay mananalangin ngayon. Isama natin sa panalangin yung pong likab na matapos na rin po itong hulugan ng lupa. At yung pong sponsor ay makausap na rin namin. Si Brother Forbes ba yun? Hindi pa siya nagre-reply. Hindi pa niya nagsisin. Maaring busy. At isama rin natin sa panalangin mga kapatid ang gawain natin sa kids, Vacation Bible School. Ayan, magsisimula rin dito sa Kawayan, Bugtong. Ayan po mga kapatid ko. At ngayon din po, happy birthday po kay Nanay Cabason. Ano nga pangalan ni Nanay Cabason? Ayan, si Nanay Cabason, yung nanay ng presidente ng NLM. Ayan, birthday niya ngayong araw. So, ilang taon na siya? 80 years old. So, isama natin sa panalangin. Bigyan na po natin ng pagkakataon kay Brother Melvin Belasano sa isa pong awitin at panalangin para po sa ating pong mga kahilingan at pasasalamat. God bless po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasasalamat po sa inyo at papuri. Sa umaga na ito, binigay nyo kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, magandang panahon, hindi mainit, hindi malakas ang ulan, malamig, at panibagong oras na makasama namin kayo sa devotional na ito. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na isang lumalawak na saklaw ng pag-ibig ay maaari naming makamtan sa pamagitan po na inyong tulong, at maaari din naming may practice itong pag-ibig sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig sa aming asawa, sa aming mga mahal sa buhay, maging ano pa man ang aming kanilang mga kahinaan, upang sa ganun kami ay maibalik namin ang pag-ibig at papuri po sa inyo, at maging handa kami sa nalalapit ninyong pagdating. Salamat po sa inyong biyaya, gabay at patnubay sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, kami pa rin ay makasalanan. Humihingi ulit kami ng tawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang aming mga sarili. Natulungan kami palagi na aming ipakita ang aming pagmamahal, pagpapakumbaba sa aming mga mahal sa buhay. At kayo din aming sinasama sa panalangin ang pare-request ng mga kapatiran, ang pasalamat para kay Nanay Kabasong. Siya ay tiriwan ng kaarawan ngayong 80 years old niya. Patuloy na pagpapala ang inyo igawad po sa kanya sa mabuting kalusugan sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan at mga taon. At salamat sa mga pagsubok na pinagdaanan niya sa loob ng 80 taon na siya ay naging matatag. Salamat, may pagkakataong lubusan kayong makilala at maipakilala rin naman kayo sa iba. At patuloy na pagpapalang igawad po sa kanya, sa kanyang pamilya. At kayo din patuloy namin sinasama sa panalangin ang pasasalamat at sa ipang operasyon ni Kuya Arman, at patuloy na fast recovery ang aming dalangin para sa kanya. Gayun din ang patuloy na pananalangin para kay Sister Ana Rosbel Hermino. At patuloy namin sinasama sa panalangin na iba pang mga prayer request si Brother Rafael Bandeas, pamangkin niya, at Sister Nimpa sa bukid na siya po ay na-stroke.
Dalangin namin na maging maayos ang lahat tapos ng mga check-ups, at kung mayroon mang naging dapat ayusin, nawa ito ay maibalik sa dati, sa normal, at makita niya na kayo po nagpagaling po sa kanya. Pang sa ganun ito ay ikanya i-treasure at alalahanin, isa buhay, ibahagi din naman sa iba. Sa aming pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga gawain niya sa West Nueva Ecija, ang mga BBX, ang mga Children Evangelism na magsisimula sa Kawayan Bugtong at sa iba pang kanilang mga lugar na nasa sakupan. Patuloy na magpapala ang igawad sa kanila. Gayon din ang last day ng pangaral dyan sa Pinanggaanhain, patuloy na mahipuin ang mga puso ng mga kapatiran at ng mga nakikinig dito, at ang mga naitanim sa kanilang mga puso ilumago, magbunga at makita ang inyong pag-ibig. Dalangin din namin patuloy ang sa anniversary ng San Antonio, ng San Leonardo, at ang mga programa ng aming iglesia. Tulungan kami na ito ay aming maisagawa ng maayos at may itaas ang papuri po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng lahat ng family na nakikinig ngayon. Ay patuloy kami samahan sa maghapon, pag-iingat, kalusugan at mga biyaya na nagmumula sa inyo. Nawa palagi namin kayong maisip at kasama upang makaiwas kami sa tukso ng kaaway. Dalangin din namin ang family ni Sister Emelinda Makalalag, kasama na si Manong John. Family ni Reynard Wenzel Garcia, kasama na si Ruby, si Annie, si Nicolo, si Andre, at ang baby na sa sinapupunan ay patuloy na silang naway samahan sila sa araw-araw at patuloy naman ang palataya po at maging matatag sa kanilang buhay. Ang family din ni Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, si Patrick, si Nicole, si Trixie, at naway patuloy nilang makilala ng lubusan ang ating tagapagligtas na Panginoong Hesus na mapagmahal, maawain, mapagpatawad at manunubos, at makita nila at ito ay kanilang tanggapin at maibahagi din naman nila sa iba. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ng malalayo sa aming mga pamilya nagtatrabaho sa malayo, sina Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Irilda, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, Brother Buboy at ang iba pa. Patuloy na pag-iingat po ang dalangin namin para sa kanila. Gayon din ang tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanyang pamilya. Ingatan niyo po siya sa araw-araw at makauwi na siya sa kanilang bahay at makasama niya at makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Kalakasan din at kagalingan at recovery ang dalangin namin sa iba pa naming mga kapatiran. Kay Ate Lorna, Kuya Bobby, kay Ate Grace Samano kasama ng kanyang pamilya, kay Sister Aimee Kilantang, kay Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, kay Baby Josiah, Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Peachy, na mawawasan nawa ang pain na kanyang nararamdaman. Kay Ma'am Lovejoy Diwa, patuloy na kagalingan at kalakasan. Brother Gregorio Santin, kay Kuya Jerry Borbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin, Feli Domingo Gutcheco, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, Brother Munti Cabietes, Sister Ana Manuel, kay Christopher Umali Guterres, Erica Elisanto Cervera, Sister Tina Santos at ang iba pang kaming mga kapatiran na nasa balig ng karamdaman na hindi namin nabanggit, at ang iba pa ay nasa laman ng aming mga puso at isipan. Sama po namin sila lahat sa panalangin. O dakilang Diyos, alam niyo po ang aming mga kalagayan sa mga panahon na ito, hindi lamang sa aming kalusugan pang pisikal, lalong higit sa kalusugan pang espiritual. Dalangin namin kaloob niyo po sa amin ang nararapat, the best para sa amin, at kami nagtitiwala po sa aming tagapagligtas na nangako sa amin, pagkat ang nangako sa amin ay tapat kailan pa man. Ito pong aming dalangin sa pangalan na Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Amen.